buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Foolishness Against People. Sa pang-araw-araw na buhay, tayo ay nakikisalamuha sa kapwa na we expend energy, we use strength to deal with people, pero merong negative use of energy and strength. Pagka yung mga tao ay ating nagagalit, naiinis, meron namang positive use of our energy and strength when we are endeared to people, when we do them good things and they would like to reciprocate and do good to us as well. Ang pag-aaral po natin ngayon, a very practical teaching on the goodness of God, foolishness against people. Sabi ng Panginoon sa John 10:10, I came that you might have life and have it abundantly. And for life to be abundant, we need help from other people. Anybody who succeeds has received help. We all need help. And people help those that they like. Usually, they even put stumbling blocks to people they don't like. Kaya mahalaga that we don't commit foolish acts against people. Dear God, we thank you that you can enlighten us on many aspects of life, that you are concerned with our spirituality, with our eternal life, and you also are concerned about our daily living, our interaction with people, how to benefit from our social relationships. Teach us, Lord, enlighten us, have mercy on us. And right now we ask you to forgive our sins, cleanse us from all our uncleanlinesses, O God. Make us whole, wash us with the blood of Jesus. Refresh our mind, refresh our energy and strength so we can hear you and touch you and follow you. Lead us unto a greater knowledge of you. Kayo maging tagapagsalita, akayin niyo po kami sa mas matuwid, mas maliwanag na landas, at magbunga ng mabubuting gawa sa buhay namin ang bawat pakikipagniig namin sa iyo. Be our speaker, use your servant only as your instrument. In the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, we pray. Amen. Foolishness against people. Kasi meron niyang foolishness against God. Merong foolishness against nature. Merong foolishness against our own selves. At napag-uusapan natin ngayon yung mga kahibangan natin, mga kabaliwan sa pakikisalamuha sa kapwa-tao. Ecclesiastes 10:3, even as he walks along the road, the fool lacks sense and shows everyone how stupid he is. Ang isa daw taong hangal ay mahilig na lalo pang ipagparangalan, i-display ang kanyang kakulangan ng karunungan at kaalaman. At isa itong uri ng talinghaga sa pagsasabing madali namang malaman kung ang isang tao foolish or not. Sa kanyang lifestyle, sa kanyang body language, sa kanyang ginagawa araw-araw. Foolishness displays itself. Ito ay maganda na pag-aralan natin para mahukay natin at makilala ang mga sarili nating foolishnesses at para rin makilala natin yung foolishness ng iba para hindi tayo madamage. By what people do and not do, they display either wisdom or folly. That's why there's such a thing as the sin of omission and the sin of commission. Sa hindi mo paggawa ng dapat mong gawin, ikay nagkakasala. At sa paggawa mo naman ng hindi mo dapat gawin, nagkakasala ka rin. What foolishness against people cause is an interesting study. It causes unreasonable, needless, and excessive frustration. Pagkat tayo ay hindi marunong sa pakikitungo sa kapwa, ang isa sa bunga ng pakikipagkapwa natin o pakikisalamuha, frustration on their side. Pag ang tao nagkaroon ng needless, pinag-uusapan natin needless, syempre may rapist, frustrate mo, of course, you must frustrate your rapist. May magnanakaw, frustrate mo, of course, dapat mong gawin. So ang pinag-uusapan natin dito yung unreasonable, needless, and excessive frustration. Mga kapatid, ngayon pala mag-review na tayo.
Baka meron kayong kasambahay, asawa, anak, magulang, kasama sa office, office mate, katrabaho, na wala nang napapala sa inyo kundi frustration. May inaasahan siyang i-deliver nyo, you don't deliver. Meron siyang hindi inaasahan na gagawin nyo, tapos bigla nyong gagawin. Yung ang commission and omission. Frustration is one. Children, do you frustrate your parents unreasonably, needlessly, and excessively? Or parents, do you frustrate your children? Husband, do you frustrate your wife? Wife, do you frustrate your husband? Another foolish thing that we can do against people is alienation and distance. Again, lagi ang unreasonable, needless, and excessive alienation. Yung bang mga ginagawa natin mga kapatid, naglalayo sa atin sa mga tao. Yung dating malapit na sa'yo, lumayo pa, umatras. O yung dating malapit, nagdesisyong hindi lalapit sa'yo kahit kailan. But you know, we need people around us for productivity, for happiness, for enjoyment of life. Meron ba tayong mga ginagawa na nagpapalayo talaga sa kapwa? Lagi ka ba halimbawang dumadaing? Lagi ka bang nangungutang? Lagi ka bang nang-aabala, nang momolestya? Lalayo ang tao sa'yo. Lagi ka bang nagre-reklamo pag nakausap ka? Nawawala yung saya ng kapwa at puro mga lungkot na lang at mga kainisan sa buhay ang napapasok sa kanyang puso. It can happen. Do we cause needless, unreasonable, and excessive offense? Do we offend people with our body language, with our verbal language? Nakakasakit ba tayo ng damdamin to the point na nagagalit sila sa atin? Na-offend ba natin ang mga tao dahil hindi natin inimbita? O na-offend mo dahil inimbita mo na mapasama sa hirap mo at sa pagdurusa? Another thing that we foolishly cause in people is emotional pain. Do we hurt people's feelings? Sa ating mga comment, sa ating mga remarks, sa pagtataas natin sa sarili natin, do we hurt people? Kung isa para lang maipakita mo sa isang taong matulungin ka sa kanya, ipapamukha mo kung gagano siya hindi tinutulungan ang sarili niyang magulang, kung paano walang kwenta ang sarili niyang pamilya, para lang maipakita mong may kwenta ka, tumutulong ka. Kung minsan nabubulag din tayo ng mga sarili nating agenda ng pagtataas ng sarili, pagpapakabida, hindi natin nare-realize that we're already hurting people and we are needlessly embarrassing them. Do we cause anger and hatred? Nag-iipon ba tayo sa puso ng mga tao ng pagkamuhi, pagkagalit sa atin? Yan ang mga hindi tamang ginagawa. Why? Because they will result in something bad. Yung mga ginagawa natin na yan, may bunga yan. In fact, bunga na nga yung ma-frustrate sila, mainis, magalit. Pero dahil nandun yun, may panibagong bunga yun. What such results may further lead to is another interesting study. People may lessen, minimize, or stop helping you and giving to you. They may even prevent others from helping you and giving to you. When you frustrate people, when you hurt them, when you offend them, when you alienate them, they will definitely lessen helping you if they already are helping. They will minimize what they give you, whatever it is, their time, their talent, their treasure, or they might altogether stop. Marami mga anak, marami pa sanang ibibigay yung magulang sa kanila, pero nakaka-offend na tong anak na to, nakaka-frustrate, hindi mo nalang ibibigay. May mga empleyado, balak bigyan ng employer ng bonus, bigyan ng mga ganitong pribilehiyo, pero laging absent, tatamad-tamad, hindi nagde-deliver on time. So, ano man ang ibinibigay sa iyo, kung hindi man tanggalin, hindi nalang dadagdagan. Alam nyo, lalo mga empleyado, marami sa atin empleyado, hindi naman napakaraming employer, di ba? Mga empleyadong hindi nagde-deliver on time, laging late, substandard, low quality ang trabaho, laging may problema sa discipline. Alam nyo, kung paano kayo pinaghihigantihan ng inyong mga employer, hindi kayo iniingkrisan. Ganyan ang usapan ng mga employer. Alam mo, meron ako empleyado, nakakainis, ganyan-ganyan, bla 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 bla. Di paghigantihan mo, huwag mo ingkrisan. Huwag mo bigyan ng mga pribilehiyo. Marami sa mga empleyado, hindi nila alam, marami sanang naghihintay na blessing, pero pinaghihigantihan sila ng employer nila kasi tatamad-tamad sila. Laging late. Pag submitin mo, walang kwenta yung sinasubmit. Kung nagsasubmit pa man. Puro dahilan. Puro excuses.
People get even. And especially people in power, when they have the money, they have the position, they'll do something to make your world smaller. They'll do something to deprive you of privileges. And you think, nakakalamang kayo na, ay, hindi ako pumasok, ay, late ako, ay, nagpakatamad ako. Pwedeng makalusot, you will get the minimum wage. You will probably get the mandatory 30th month pay, but you will never get a 14th month pay. Why? Dahil ang tao gumagante pag na-offend. Gusto mo ba yung may gumaganti sa'yo imbes nag-iisip na, paano ko kaya siya gagawa ng mabuti? Tapos ginagawa ka na ng mabuti na isang tao, nabalitaan itong isang nainis sa'yo o nagalit sa'yo, sasabihin sa kanya, huwag mong tulungan yan, huwag mong bigyan yan, ganito ugali niyan, ganun yan, mawawala pa yung tumutulong sa'yo. Because word gets around. It's important not to do foolish things against people. People may retaliate, as we have been saying. Gumaganti ang tao. Bihirang tao ang hindi gumaganti. Kumisan yung ganti mas mahigpit pa kaysa doon sa offense na nagawa sa kanya. People may even harm you. Gagalitin mo ang isang tao na wala namang kakwenta-kwentang bagay, lalo't may kapangyarihan ka, lalaitin mo siya, iinsultuhin, sasaktan mong damdamin, nung natulog ka, sinaksak ka. Imposible ba yun? Pwede. Napakaraming pwedeng gawin ang isang taong galit. Bakit mo siya gagalitin? Bakit mo siya iinisin? Either pipigilin niya ang sarili niyang gumawa ng mabuti sa iyo or magsisimula siyang gumawa ng masama. What are some foolish acts against people? And this is the heart of our discussion tonight. Ingratitude. That's very foolish. Ginagawan ka ng mabuti, susuklian mo ng masama. O kaya ginagawan ka ng mabuti, hindi mo sinusuklian ng mabuti rin. Ang kalaban mo na nun, Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo tumatanaw ng utang na loob. Hindi naman nagpapakaalipin ka, kawawa ka na in a very disproportionate way. Ang liit-liit ng utang na loob mo, for life ka nang nagkaroon ng utang na loob. Hindi naman ganon. Pero ang gusto ng Panginoon, marunong tayong tumanaw. No, ang Panginoong Jesus may pinagaling na 10 ketongin, isa lang yung bumalik para magpasalamat. Sabi niya, where are the other 9? Di ba, 10 ang pinagaling ko, bakit isa lang ang bumalik? Whether it is showing our gratitude to God or to other people, God is watching. At isa sa napakalaking kamalian ng tao, yung hindi tumanaw ng utang na loob. Pwede kang makalusot, sasabihin mo, nakuha ko na naman yung gusto ko, natanggap ko na yung kailangan ko, hindi na niya mababawi. Pero nakakatiyak kang hindi ka na mabibigyan uli. O kung yung tao man na yun, mapagbigay man sa'yo dahil mapagpatawad, nakakatiyak ka na ang langit ang sisingil sa'yo. At mas mahigpit sumingil ang langit. Proverbs 17:25, a foolish son brings grief to his mother, and bitterness to the mother who bore him. Isa yung napakalaking kawalan ng pagtanaw ng utang na loob. Isang anak na isinusukli sa pagmamahal ng magulang ay problema. Dumarating yung problema, halimbawa nagkasakit siya, hindi yun kasalanan. Diba? Nagkaroon siya ng mga dagok sa buhay, hindi yun. Pero yung problemang talagang nililikha nitong anak at alam na alam niyang maapektuhan ng magulang, masasaktan, mapapahiya, magkakagastos, madadamage, patuloy pa rin niyang ginagawa. Hindi man siya itakwil ng kanyang sariling magulang, ang langit ang sisingil sa kanya. At kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, yung mga gumagawa sa iyo ng mabuti, nadadala. Sa susunod, wala ka nang aasahan. There will definitely be a restriction of blessing. Another foolish act against people is unfairness, injustice. Magkakamag-anak yan. Sinusuklian mo ng masama ang mabuting binigay sa'yo? O kaya, hindi ka nagbabayad ng tama? May gumawa ng mabuti, hindi mo binibigyan ng credit. Binibigay mo sa iba o sa sarili mo. Namimili ka, hindi ka magbayad ng tama. Mangungutang ka, hindi ka magbabayad. Unfair. Ginagawan ka ng mabuti, ang obligasyon mo bilang isang taong tinitirhan ng Espiritu ng Diyos, gumawa din ng mabuti. Maging mapagsukli tayo ng kabutihan. Colossians 4:1, Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. So whoever is in a strong position in his or her relationship with the weak
Dapat siyang fair. Nagbabayad ba tayo ng fair salaries to our employees? Kung kaya naman nung bottom line ng kumpanya. Do we reward good work? Because we are being expected to be just. It's foolish to be unjust. Why? People will only take so much. Pagpapasensyahan ka lang, lilimutin lang yan up to a point. Pero pag lumampas ka sa breaking point ng tao, paghihigantihan ka. O kung hindi ka man paghigantihan, titigilan na niya na maging mabuti sa'yo. Both ways, you lose. Another foolish act against people, unkindness. Bihira lang tayo nagkakaroon ng chance to be kind. Huwag niyong papalampasin. Especially, very foolish yung unkindness to the strong. Halimbawa, sa 1 Samuel 25, 10-13, Nabal answered David's servants, "Who is this David? Who is the son of Jesse? Many servants are breaking away from their masters these days. Why should I take my bread and water and the meat I have slaughtered from my shearers and give it to men coming from who knows where?" David's men turned around and went back. When they arrived, they reported every word. David said to his men, "Put on your swords." So they put on their swords, and David put on his. About 400 men went up with David, while 200 stayed with the supplies. Yung background, David had a shadow government in the countryside. Hindi siya yung king. He was wanted by the king, and the king wanted to kill him. But there were many men who were with him, about 600 men who were trained in warfare. Kumbaga sila ay mga taong labas, hindi talaga sila yung government, but they were running some kind of a semblance of government out there in the wilderness. Pinoprotect nila yung mga mahihirap na tao mula sa mga bandido at magnanakaw. Yung mga nag-aalaga ng mga tupang ninanakaw-nakawan ng mga maton, pinoprotect nila. So, nung panahon na ngayon, ang paggugupit ng mga buhok nitong mga hayop na ito na malaking pera, may piyesta sa bahay nitong si Nabal. Nagpapunta si David ng mga tauhan, "Pwede po bang bigyan nyo naman kami ng konti nyo mga handa para may makain naman kami? Naging mabuti naman kami sa inyong mga tauhan, hindi namin ninakawan at walang nakapagnakaw sa kanila. Dahil pinoprotect namin sila." At sagot nitong si Nabal, "Sino naman yung David na yan? At sino naman kayo? At bakit ko kayo bibigyan ng pagkain?" No. Na-offend sila. Hindi lang kasi tumanggi si Nabal, ininsulto pa sila. Ito namang David, pikon at kalahati. Nung madinig niya yon, sabi niya, "Sige, arm yourselves, susugurin natin sila. Lilipulin natin ang buong ang kanila." So 400 armed men were with David, while 200 remained to watch their luggage. Can you imagine what terrible thing would have befallen this family kung hindi nagkaroon ng intervention? Why will you be unkind to the powerful? Talo ka talaga. Don't be unkind to the strong. Don't be unkind to the soon to be strong. So dapat alam mong, this person will soon be strong. I should be kind. If you are not kind because you are kind, at least be kind because you're wise. Because you don't want to create enemies. Yung mga dapat mabait ka to the weak and the poor now. Because you will know if they will be strong and rich tomorrow. You must be kind to the low-ranking now. They might be high-ranking tomorrow. You must be kind to the children, to the young now, because tomorrow they'll be adults and you'll be a senior person who will probably need their help. Dapat ang tao hindi gumagawa ng offenses. Ang puso kasi ng tao parang taniman yan. Pag nagtanim ka ng pangit, may bubungang pangit. Liba na lang magpasakop siya sa Diyos, magpatawad at paghimalaan ng kanyang emosyon. Pero usually, kung hindi ka man paghigantihan, at least hindi ka gagawa ng mabuti. So why hurt people? Why offend people? Why do foolish things against people? Unkindness of the weak is very foolish. As we have said, because they will not always be weak. Or some hero might stand in their stead and take their revenge in behalf of the weak that you have done evil to. Not only that, the affection and protection of the Lord is for the weak.
Jeremiah 49:11, God speaks, but I can be trusted to care for your orphans and widows. So bakit ka mga-api ng mga ulila at ng mga balo kung sila ay under the protection of God? Leviticus 19:33-34, utos ng Diyos, don't mistreat any foreigners who live in your land. Instead, treat them as well as you treat citizens and love them as much as you love yourself. Remember, you were once foreigners in the land of Egypt. I am the Lord your God. So, nilinaw ng Diyos kung sino yung nag-uutos. Ako na naglabas sa inyo sa slavery. Sundin ninyo ako. Huwag ninyong imamaltrato ang mga foreigner. Why? Because foreigners are weak. They are not covered by legal law. They don't have a social system to support them. They don't have too many friends or relatives. Kayang-kaya mo silang kawawain. So sabi niya, don't mistreat foreigners. Siyempre, you must stretch the meaning of foreigners. Sabi, pag may nakikilugar sa inyo ng mga dayuhan, huwag niyong apihin. Lalong-lalo naman kung may nakikitira sa inyong pamangkin, may nakikitira sa inyong pinsan, nag-aaral, taga-probinsya, nakikitira. Do we treat them well? Are we kind to them? Siyempre, yun naman nakikitira, nadagdagan ang gastos ng pamilya na yun ng tubig, ng kuryente, ng lugar na tinutulugan mo. So, dapat makisama ka, hindi ka excessive na laging gumagastos ng kuryente, ang gastos-gastos sa tubig, sa pagkain, etc. Makisama ka. Pero, may instruction doon sa mga host, maging mabuti kayo sa mga sumisilong sa inyong bubungan. Kung mapamangkin mo ba naman, nag-aaral, hindi na siya pwede mag-electric fan. Ngayon, kung talagang wala na kayong kapera-pera, wala nang nag-electric fan, o di wala. Pero yung hindi lang komo dahil nakikitira lang siya, sampid lang yan, di ba? Pamangkin mo lang yan. Alam niyo naman, meron tayong masamang habit na pag mga pinsan galing Maynila, pupunta sa probinsya, akala mo mga prinsesang mayayaman kahit nakatira sa slums. Pagdating sa probinsya, akala mo kung sinong mga sosyal. Pero pag mga taga-probinsya ang kamag-anak, pagdating sa Maynila, naaalila, laban ng laba, linis ng linis, kinakawawa. Hindi dapat ganun. Kung yung foreigner ay tinapagtanggol ng Panginoon, yung paban sarili mong kamag-anak. So, merong bata sa pamilya mo, meron kang stepson or daughter, be nice. Kasi yung power mo, sandali lang yan. Mamaya sila naman yung tatanda, ikaw naman yung sobrang tatanda na. Kayang-kaya ka nilang pitik-pitikin pag sobrang tanda ka na. May itinanim ka bang kabutihan sa kanila? Don't mistreat anybody. Kasi baka kapagigantihan. Another unkindness of the week, Matthew 25:31-40. When the Son of Man comes in His glory with all of His angels, He will sit on His royal throne. The people of all nations will be brought before Him, and He will separate them. The shepherds separate their sheep from their goats. He will place the sheep on His right and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, my Father has blessed you. Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. When I was hungry, you gave me something to eat. When I was thirsty, you gave me something to drink. When I was a stranger, you welcomed me. When I was naked, you gave me clothes to wear. When I was sick, you took care of me. And when I was in jail, you visited me. So nung hinati daw yung dalawang uri ng tao, isa sa kaliwa inilagay, isa sa kanan ng Diyos, sinabi niya dun sa mga nasa kanan, manahin ninyo ang inihandang pamana para sa inyo ng Ama sa langit. Dahil napakabubuti ninyo. Nung nangangailangan ako, binigyan niyo ako. Nung mahina ako, sinuportahan niya ako. Then the ones who please the Lord will ask, when did we give you something to eat or drink? When did we welcome you as a stranger or give you clothes to wear? Or visit you while you were sick or in jail? The King will answer, whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. So ganoon na lang ang pagpapahalaga ng Diyos sa pagtulong natin sa mga kawawa, mga may sakit, mga bilanggo, guilty or not guilty, bilanggo sila yung nagdurusa, incapacitated, immobile, no?
Hindi sila nakakakilos, nakakulong lang sila, hindi sila malaya. Sila'y nagiginaw, mga nahubaran, mga walang makain. Pare-pareho sa tingin niya ng Diyos, weak. At sino man ang tutulong sa kanila, inaangkin ng Diyos na sa Kanya yun ginawa, na siya ang nagkaroon ng utang at siya ang magbabayad. Pero may kabaligtaran yan. Yung hindi mo gawa ng tulong na matutulungan mo naman, hindi mo binigyan, mabibigyan mo naman, inaangkin ng Diyos na siya ang tinanggihan. Siya ang pinagmalupitan, siya ang nineglect. Kaya sabi niya, ako rin ang sisingil sa inyo. So huwag tayong magko-commit ng foolish acts to withhold the good that we can do when we can do it. Kung kaya ng iyong katawan, kaya ng iyong bulsa, be charitable, be good. After all, hindi mo naman siguro laging kaya. Baka dumating yung panahon, ikaw nangangailangan ng charity. Hindi lahat ng panahon, kailangan ka ng kapatid mo. Pero yung ba namang panahon na kailangan ka, ine-neglect mo pa siya, lalo't kaya mo namang tulungan. People don't always need help. Unless they are leeches, no? Bihira naman yung mga tao na gano'n, talagang mga linta, na talagang nagpapatulong at hindi nila kailangan at ubod ng tamad. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin yung mga taong paminsan-minsan lang naman nangangailangan. Dapat hindi nine-neglect. Now, these are the foolish acts against people. Unkindness, one-wayness, lack of reciprocity. Tanggap ka lang ng tanggap. Diba? You always get and forget. That's foolish. Well, you want other people to just give and forgive. Hindi pwedeng one way ang buhay. Dapat marunong ka magsukli. Another foolish act against people is abusiveness. Pag mabait yung tao, inaabuso. Pag mahina, hindi kayang gumanti, inaabuso. Proverbs 1:32, sin and self-satisfaction bring destruction and death to stupid fools. Don't abuse. Kung meron kayong nasandalan na konti nung panahon ng hirap, hindi ito yung nahihirapan kayo, sa kanya kayo sasandal. Yan ang hirap kumisan sa mga pamilya. Pag meron isang medyo nakakaangat, medyo may kabuhayan, medyo may konting kakayanan, ito yung merong may kailangan yung lahat ng kamag-anak sa kanya lalapit. At pag nabigyan niya yon, kakalat na yung balita, lahat ng inang may kailangan sa kanya lalapit. Kahit yung iba merong konting itutulong at pwede, hindi natutulong, ituturo na lang doon sa mas makaya. So papatayin na lang nila yon, gugulpihin na nila ng kahihingi hanggang madala, magsara, magalit o maghirap na rin tulad nila. Dapat hindi tayo nag-a-abuse. Kung meron tayong naaasahang member ng family, tipirin natin ang paggagasgas sa bulsa nila. Huwag lagi. Kasi baka humirap uli katulad natin. O baka magalit, mainis, magpakalayo-layo, tigasan ng loob dahil nakakahalata na inaabuso. Don't be abusive. Kung meron kang asawa na kahit pagsalitaan mo na masasakit, umiiyak lang o hindi lang kumikibo, wala ka naman tigil ng pag-abuso sa kanya, verbal abuse, stop it. The Lord is counting your words that you're saying and the other person is just accepting it and getting hurt. Yung pala naiipon lang at nung minsan hindi na nakatiis. Hindi mo alam kung anong pwede magawa sa'yo na isang taong pinagdidimlan ng isip. Dahil napupuno o nagagalit. Kung meron kayong anak na lagi niyong inuutusan, payag ng payag, anong iutos niyo, sunod ng sunod. Yung iba naman mga tamad yung anak, hindi niyo lang inuutusan dahil mahirap kausap. Na-abuse na yung masunurin. You must spread the load, not only one person. In other words, do not punish people who are dependable. Reward them instead of punish them. Anong gantimpala ang pwede nyo ibigay sa mga dependable? Huwag nyong laging asahan. Pagpahingahin nyo naman, makarecover naman sila. Hindi ko mo naaasahan, sila lagi ang taya. So what are you doing? You are punishing people for being good to you. Meanwhile, those who are not good to you, you reward because you leave them in peace. You don't bother them. You don't ask for anything. Injustice yun. Dapat marunong tayong maging makatarungan. Another foolish act that we can do against people, abrasiveness. Kagaspangan, kabastusan sa tao. Bakit? Ang taong nasasaktan ang damdamin, nagtatanim, nagagalit. Gusto mo ba may nagtatanim sa'yo, may galit sa'yo? Ang gaspang-gaspang mo magsalita, hindi ka polite, nakakapanghiya ka ng tao, ay embarrass sila pag nagsasalita ka. Why will you like that? Proverbs 15:1, a kind answer
soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Pag marunong tayong pumili ng salita, pag binitawan natin, humuhupa ang damdamin ng ating kausap. Pero pagka kung magsasalita ka, nakakagalit, nakakainis, parang binubusan mo ng gasolina yung apoy nila, lalong naglalagablab. Kaya meron pag nagsalita, nasa sapak, nasusuntok, nababaril, kasi yung words nila nakaka-provoke. Ipagpalagay na violent yung tao, but it takes somebody to provoke a violent person. Wala namang violent person na nanahimik ka, wala kang ginagawa, nagbabasa ka lang dyan, biglang lalapit sa'yo, hampasin ka na ng kahoy. Siyempre, kailangan may saribihin ka, may gawin ka, irapan mo, may body language ka para siya ma-provoke. Unless the person, of course, is insane, which is not our topic. The topic is, do you provoke people to be angry because you're abrasive? Yung mga bata na pagsagot nyo sa magulang, pabarang-balang, walang korte, walang ganda, nagagalit tuloy sa inyo. Yung pulis, hinuhuli ka, galit na galit ka pa, ang yabang-yabang mo pa makipag-usap. Samantalang napapakiusapan naman sana. Pero alam niyo ng mga tao, I'm right, you're wrong. Yung mga abrasiveness, anong napapala niyo sa ganon? Nasusuong lang kayo sa gulo. Mabuti yung diplomatic ang language, mapagpakumbaba, payapa. Merong mga hindi nasuklian ng tama doon sa jeep, makikipag-away sa driver because of principal. Pag tinampas ka na ng tubo sa ulo mo, anong principal? Diba? Nakikipag-principal ka sa piso, sa 5 piso. Do mahalaga yon, pero marunong ka man dapat tumimbang. Mukhang barumbado tong driver na to, hayaan mo na nga. Diba? Dapat marunong ka mag-isip. Hindi yung langi ka na lang, tama ako. Tama ka nga, pero patay ka naman. Maraming ganun yung nagmamaneho, kinat ka, galit ka, makikipaghabulan ka sa highway. Bakit ka makikipaghabulan sa isang barumbado mag-drive? Barumbado nga siya, ba't mo papatulan? The problem with getting even is you become the same. So dapat hindi ko papatulan is beneath me. Why will I allow this person to make me angry? Why we allow a foolish person to take away my happiness today and turn me into some raging bull? So at the end of the day, sino yung nalugi? Dapat marunong ka magbaba ng iyong pride, hindi ka laging mag-take offense, to be wise and not be abrasive. Meron akong tinatanong ng mag-asawa, no? Sabi ko, sa buong married life nyo ba na halos yata 40 years, nasigawan ka na ba ng asawa mo? Sabi niya, hindi pa. Siguro, hindi ka naman perfect, no? Paminsan-minsan, dapat ka rin masigawan. Pero ba't ka kaya hindi nasisigawan? Sabi niya, kasi pag nagagalit yung asawa ko, lumalayo. Namimintana, nagkukulong sa kwarto, naliligo. Mamaya, pag humupa na yung galit niya, tsaka ako niyan babalikan, kakausapin ako, so hindi na ako nasisigawan. Mas naiintindihan ko. So, sabi ko, ikaw, nasigawan mo na ba siya? Hindi rin daw. Ba't ko naman siya sisigawan? Hindi naman niya ako sisigawan. Di ba? So, pag nasisigawan ka, usually naninigaw ka rin. At pag nasa sapak ka, usually bungangera ka. Wala pa kasi ako nakitang babaeng tahimik na nagdadasal, sinapak eh. Although, syempre, hindi naman natin justify yung pananapak in any way, no? Pero kaya ka rin nasa sapak, bunganga mo rin siguro, laging rumerepek eh. Sige! Ay, pak! Nung nakakita ka ng mga star, tatahimik ka na ngayon. Di ba? Yung iba naman, napapatay. Kasi sinapak na, bunganga pa rin ng bunganga. Sinasakal na, sige, sakalin mo ko. Kaya tuloy yun, isang malamig na bangkay. Tama ka nga, pero patay ka na. Yun granting na tama ka. Pero kung tama ka man, pag mali na yung method mo, mali ka na rin eh. So, hindi ka na rin talaga tama. Avoid abrasive language. And when you're very angry, do not talk. Mamaya na lang. Pag lumamig na yung ulo. Para hindi silakbo ng damdamin ang nananaig. Another foolish act against people, backstabbing. Pagsasalita ng pangit kung kailan nakatalikod yung tao. Bakit mali yun? Malalaman niya yun. Malalaman at malalaman. Sabi nga, may tainga ang lupa, may pakpak ang balita. Makakarating, lalo yung kaharap nyo, yung mga intrigera, huy, sabi sa'yo, ganyan ka raw. Ikaw naman, bakit? Siya naman ganito. Makakarating yun, promise. Sa'yo nga, nakarating yung sinabi ng kabila.
what will prevent them na iparating sa kabila yung sinabi mo? Hindi na matatapos yan. Ecclesiastes 10:20, do not revile the king even in your thoughts, or curse the rich in your bedroom, because a bird of the air may carry your words, and a bird on the wing may report what you say. Talinghaga, ano? Sabi, huwag kang magsasalita ng laban sa hari o sa mga mayayaman. In other words, huwag kang magko-comment against your boss, against your employer, against your superior. May magre-report. Hindi yan wise. Meron kang gustong sabihin, dumiretso ka, magsabi ka ng tapatan doon in a polite language. Kung hindi mo kaya yon, keep quiet dahil lulubog ka lang ng lulubog. Ngayon, huwag mo rin gagawin yan sa mga mahihirap. Dahil mas mahirap at there's nothing to lose, mas lalong wild ang mga tao because there's nothing to lose. So dapat maingat ka. Don't backstab. Don't talk negatively against people behind their backs. Una, yung kaharap mo, lumiliit ang pagtingin sa'yo. Kahit ginaganahan sila makinig sa sinasabi mo, at the back of their minds, they say, walang kwentang tao to kasi namiminta siya ng taong absent to defend himself. So, hindi naman lalaki yung papel mo sa kausap mo. Malalaman pa nung topic mo na tao, lugi ka. Nobody wins by backstabbing. It's always best to air and ventilate your problems in a proper forum with good words. Yun naman ay kung matalino. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, foolish acts eh. Only fools do this. Another foolish act against people is quickness to become angry. Anger begets anger. Proverbs 14:7, fools have quick tempers. And Proverbs 29:11, don't be a fool and quickly lose your temper. Be sensible and patient. Sino sa inyo ang napakabilis magalit? Pag nagalit kayo, don't speak. Don't do anything. Lumayo kayo doon sa inakagalitan ninyo para kayo humupa at hindi kayo makagawa ng bagay na pwede yung pagsisihan, makakapagpababa na inyong pagkatao, o makakadamage ng kung ano man ang binubuo ninyo sa buhay. Proverbs 13:16, every prudent man acts out of knowledge, but a fool exposes his folly. We are all foolish. Nobody is perfect. But the only difference among people is some expose their folly and some do not. And because they do not, they don't have much regrets to do later on kasi hindi nila pinagbigyan ang silakbo ng damdamin. Do not do foolish acts against people. Life promotes, preserves, and protects itself. So when you assault another, that person will defend himself. And the best defense daw is offense. So they will also offend you. They will also hurt you back, something you do not want. Avoid pain and sorrow. Promote pleasure and happiness. Don't be foolish in dealing with other people. Be wise. The Bible is full of teachings. The Lord Jesus Christ gave us a lot of examples to be diplomatic and to be kind. You need help from people. Or if you don't need help, you need people to be happy. Don't alienate them. Don't drive them away. Don't cause anger and don't cause bitterness in them. Instead, make them love you. Your life will be nicer and happier. Ama namin, ipakita nyo sa amin kung anong relevance nito sa aming buhay. Suriin niyo po kami kung meron kami mga ginagawang foolish acts against people. Sa lahat-lahat ng mga diniskas sa amin, Panginoon, ipaalala niyo kung alin doon ang relevant sa amin. Turuan niyo kaming ituwid ang aming buhay. Itigil ang paggawa namin ng mga foolish things. Simulan ang paggawa ng wise things to people. At nang ang buhay namin mas maging masaya, maluwag, maginhawa, mabunga. At hindi lang yon, para maging blessing kami sa iba. Para yung aming pakikisalamuha sa kanila, kapulutan nila ng magagandang bunga at maging magandang kontribusyon kami sa kanilang buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga ginagawa namin na nakakasama ng loob sa kapwa, nakaka-offend, nakakapatid sa kanila, nakakatisod. Turuan niyo po kaming mas maging responsable na alagaan namin ang damdamin ng aming kapwa na pwede naming masaktan
At pwede rin naman naming mabigyan ng kasiyahan. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang mga pinag-aralan natin at i-apply sa ating buhay pamilya, sa buhay sa trabaho, sa buhay pang araw-araw. O God, in silence, continue to give us wisdom so that we may benefit from this discussion. In the name of Jesus we pray. Manatili tayong tahimik at magbulay-bulay sumandali. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Foolishness Against People. Pagdaang ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piling man sa bukas at hana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa aking
Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, tagliyang karamay, kailanman di mawawala. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ng mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay.
Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama. Sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin, di nababago ng hangin, kahit saan pa man. Kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi magwawakas. Ako ay niligtas. At pag-ibig niyo'y sapat, sa akin ay tapat. Kahit na di ako karapat-dapat. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin, di nababago ng hangin, kahit saan pa man. Kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas, hindi
Pilipino hindi matapos ang usapan sa text. Isa sa ating kinikilalang kagandahang asal, ayaw nating tayo ang magwawakas sa anumang magandang bagay. At napakaganda yung nagte-text. Kasi nagkakaroon kayo ng communication, you have a connection. So, yung nag-thank you, sasabihin mo pa ng you are welcome. At yung nag-welcome, papadala mo pa halimbawa ng smiley na drawing. At kung ano-ano pa, kasi ayaw mo na ikaw yung hindi sasagot. Saya't sasagot ka pa rin, haba ng haba tuloy. Kasi ayaw nating tinatapos ang isang magandang bagay. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.